Super good news mga kabayan! Eto na, tulad ng sinabi ko dati sa inyo mga kabayan na merong mga barkong pandigma na ibibigay ang bansang Japan sa Pilipinas. Ito na ang pruweba, nagkatotoo na 6 na destroyer ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Grabe ang Japan mga kabayan, lahat ibinigay na upang lumakas ang puwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo sa ginagawang diskarte ng Japan at Pilipinas upang labanan ang ginagawang pang-aapi at panghihimasok ng China sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea? USS George Washington binigyan ng pagkakataon na maranasan at makita ng mga Pilipino ang lakas na meron ang puwersang militar ng Amerika. Sa unang tingin mo pa lang, nagsisisiksi ka na sa dami ang dala nitong mga eroplanong mandirigma na hindi kayang gayahin o gawin ng China. Israel, naglunsad ang opensiba sa Yemen sa patuloy na pagiging agresibo ng mga Houthi laban sa Israel at sa mga barko sa Red Sea. Amerika at Israel nagdesisyon na muling bombahin ang Yemen. 20 mga fighter jets ang inilunsad ng Israel upang ibagsak ang nasa 50 mga bomba sa mga kalaban sa Yemen. Perang lagi perang di sini bos. Baru-barusan ini. Yaman rasisa. Astagfirullah. Ayon sa isang pahayagan sa Japan, ng Japanese Ministry of Defense ay napagkasunduan nila ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ang paglipa ng 6 na Abukuma-class destroyer sa Philippine Navy, kung saan nakatakdang inspeksyonin ito ng mga otoridad ng Pilipinas. Kapag nailipat na ang 6 na pangmalakasang barko ng Japan Maritime Self-Defense Force, ito ay magpapahusay at magpapalakas sa hukbong dagat ng Pilipinas na hadlangan ang anumang pananakop ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na maiilipat ang mga barkong pandigma ng Japan sa kaalyadong bansa nito tulad ng Pilipinas. Ang mga impormasyong ito ay ibinunyag ng maraming opisyal ng gobyerno ng Japan. Kinumpirma ni Defense Minister Nakatani at Philippine Defense Minister Galberto Chodoro Jr. ang pag-export ito sa Pilipinas sa isang pulong sa Singapore noong unang bahagi ng Hunyo ng taong ito. Ayon sa source, ang militar ng Pilipinas ay nakatakdang inspeksyonin ang mga Abukuma-class destroyer ngayong summer upang tingnan ang mga equipment, mga armas, maintenance status upang papaghandaan ang pag-export ito sa Pilipinas. Ang mga Abukuma-class destroyer ay hindi pwedeng smulin ng China dahil meron itong iba't ibang mga armas tulad ng Otomelara Mk-75, compact naval gun, 2 quadruple launcher para sa American-made RGM-84 Harpoon anti-ship missile, isang Type 74 launcher for Arrow anti-submarine rockets, 2 Type 68 triple torpedo launchers at ang Phalanx close-in weapon system. Ang Abukuma-class destroyer ay may habang 109 meters, displacement na 2,000 ton at ito ay pinapatakbo ng 120 mga officer at crew. Para mas maging epektibo ang paggamit ng Abukuma-class destroyer, posibleng aalisin ang mga lumang radar nito at papalitan ng Japan ng bago ito ma-export sa Pilipinas. Kailangan talagang palakasin at damihan pa ng Pilipinas ang mga barkong pandigma nito upang madepensahan ang ating bansa dahil sa patuloy na pagdami din ng mga barko ng China. Kaya malaking ambag ang 6 na Abukuma-class destroyer para sa hukbong dagat ng Pilipinas upang mas lumakas pa ang mga kakayahan natin. Sa ibang balita naman, USS George Washington CVN-73 nuclear-powered aircraft carrier habang nasa Pilipinas. Binigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makatapak at makita ng personal ang mga military hardware na ginagamit ng Amerika para mapanatili ang seguridad sa mundong ito. Makikita ang napakadaming eroplanong mandirigma na nagsisiksikan sa flight deck ng USS George Washington. Ang layo kung ikukumpara sa aircraft carrier ng China.
Sa ibang balita naman, Israel nagsagawa ng malaking airstrike kaninang madaling araw sa Yemen. Ang operasyong ito ay tinatawag na Operation Black Flag. Ang Israel ay nagdeploy ng humigit kumulang 20 fighter jets na may dalang 50 mga bomba laban sa mga infrastruktura na kontrolado ng Houthi sa kanlurang Yemen. Kabilang na ang port ng Al-Hudaida, Halsa, Salif, Ras Kantib Power Plant. Ang mga airstrike na ito ay inilunsad ilang sandali matapos ang pinaghihinalaang pag-atake ng mga Houthi sa komersyal na barkong Magic Sea sa Red Sea at sa gitna ng patuloy na paglunsad ng mga ballistic missile at drone mula sa Houthis patungo sa Israel. Tinarget ng 20 fighter jets ng Israel ang mga pangunahing daungan na ginagamit upang mag-import ng mga sandata ng Iran sa mga puwersa ng Houthi, mga platform na ginagamit ng Houthi sa surveillance, kabilang na ang hinijack na barkong Galaxy Leader, ang Ras Kantib Power Facility kung saan nagtatago ang mga miyembro ng Houthi. Gumanti ang Houthi ng ballistic missile pero ito ay na-intercept ng Israel Defense Force. Siguradong alam ni President Trump ang plano ng Israel dahil nang tinanong ito ng mga reporter, sinagot nito na bukas magbibigay daw ito ng update tungkol sa estado ng mga Houthi na patuloy na naghahasik ng kasamaan sa Red Sea at sa bansang Israel. What will your message be on Gaza to Netanyahu? I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single Atomic Energy Commission, that was a complete and total obliteration. And we had the pilots, as you know, at the White House on Friday. They were incredible. And they confirmed that. They know better than anybody, by the way, but they confirmed that every bomb hit its mark perfectly. And they would have to start all over again at a different location. This one was, the word I used was the correct word, obliteration. Laban Pinas.